Yun. Hello mga ka-rider, welcome back to my channel. Friends of Classic here. Nagbabalik para i-review po ang ating motor, Yamaha YTX 125. So, nagkaroon po tayo ng chance na interviewin dito sa maliwanag na lugar, kasi nga po madalas nag-uulan. So ayan, nagka-chance ako mag-review. Matatapos ko lang bumiyahe muna. Mamaya ulit siguro babalik ulit. Ayan, dala-dala ko pong aking bag. So shoutout po pala sa lahat ng mga Lalamove rider at sa mga YTX na motor na Lalamove rider. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, ang pag-usapan natin ngayon ay yung about sa Yamaha YTX 125. Yung kanang makina, yung gulong, at saka yung mga bagay na hindi maganda sa kanya na sana meron na. Okay, so simulan po natin una sa kanyang makina. So ang Yamaha YTX 125, meron po siyang engine displacement na 125cc. Air cooled po siya, and single cylinder, 4 stroke, and 2 valve. So 125cc lang po siya, pero kung titingnan mo po siya sa malayo, mukha siyang 150 150cc, kasi nga po malaki yung kanyang tangke. Pero tandaan nyo guys, ito pong blue na nasa gilid ng YTX na yan po ay made of plastic lang, hindi po yan metal. So ang fuel tank capacity po ng motor na to ay 7.6 liter. Okay, so ganun lang po yung fuel tank capacity nya. So dito naman po tayo sa gulong. Ayun yung shock po nya. Syempre ang category niya is pantrabaho, manual transmission. Bilang po siya sa mga pang-trabaho ng category ng motor. Mga counterpart niya yung Honda TMX, Kawasaki Barako, Suzuki GD110 yata yun. So yun yung mga counterpart niya, mga may kukumpara mo sa kanya, mga kategorya niya. Yan. So telescopic fork po siya. Tapos drum brake po yung harap at likod. Okay, so meron po siyang 3.0/17 na gulong. Kung i-convert po siya, parang ano yata, 90/80/17, ganun. Tapos ang brand ng motor is MVP Star. Stock po yan, made in Japan. Yan. So ito po yung kanyang busina para sa 125cc guys, mga ka-rider. Malakas na po yung busina niyan. Tapos ang kanyang fuel, ang kanyang ignition system ay electric at kickstart. Ayan, meron siyang kickstart, meron din po siyang electric. Ayan. Tapos ang kanyang, yan po yung kanyang shock absorber, 4 po yan. Kadalasan po mga masakay ng YTX, tinatanggal po nila isang shock absorber, ginagawa nilang single, kasi nga daw po para smooth yung pagbiyahe, kumbaga parang hindi masyadong maaldag. Pero sa akin, hindi ko na siya tinanggal kasi nga nagbibiyahe ako. Baga Lalamove rider, kung ano-ano mga klase ng bagay ang nilalagay mo dyan, ay minsan may mga mabibigat. Ako rin mabigat. So medyo kailangan ko ng medyo mas matibay na shock absorber or suspension, para kahit anong bigat ng motor o bigat ng dadalhin mo, hindi siya mahirapan. Ayun nga po, gaya ng
Sa nga pala guys, mga ka-rider, ito nga palang stainless steel na footrest. Yan po yung isa sa mga pinalitan ko. Minention ko na po yan nung last na vlog po. So yan, kasi mas magandang tingnan, tapos may logo, merong naka-engrave na YTX, so mas maganda siyang tingnan. Kasi yung stock tinanggal ko at medyo hindi ko gusto yung porto, yung kulay. Yan. Tapos yun, pasensya na po pala kayo kung mga ka-rider kung medyo maputik siya, kasi nga bumiyahe nga po tayo. Galing po ako ng Valenzuela, bumalik tayo ng Marikina. Yan. Ngayon, yung Valenzuela napakaputik, grabe, putik na, mahirap yung daan. Bagay sa lahat naman ng daan dito sa Manila, hindi talaga maganda, pero okay lang. Ayun po, itong balik po tayo, ha? So meron po siyang center stand, so anytime paglilinisin nyo, si center stand nyo lang. Meron din po siyang side stand din. Tapos yung pagka pinaandar nyo na po siya, ang style po nito ay 4 gear transmission lang po siya. So una is babaliktad po yung style ng Yamaha. Ang pa-shift gear niya pataas ay dito sa likod, pababa, hanggang sa maabot mo yung 4th gear. Ngayon kung babalik mo sa neutral, tatapakan mo ito paharap, ibababa mo lang. So ganun po yung Yamaha, pabaliktad. Hindi po tulad ng Honda, alam ko pag sa Honda ang pagpalit ng gear para mag first, second, third hanggang 4th at 5, dito sa harap. Sa Yamaha po sa likod. So ganun po yun. Okay, tapos ngayon ito pong Yamaha YTX, meron siyang guide dito na kung ilan dapat ang hangin ng gulong mo sa harap at likod. So pagka sa harap dapat daw 25, tapos sa likod 29 pagka solo ka lang. Tapos pag may karga ka or may angkas, sa 25 hindi mo na kailangan baguhin, 25 pa rin, tapos sa likod 33. Pero ako, since nagra-ride ako, meron akong karga, ang ginagawa ko sa likod, ginagawa akong 35, minsan nga 36, yan. Tapos sa harap 25 lang, kasi nga meron tayong karga. Ayun. Tapos yun, pag-usapan naman natin ngayon, mga ka-rider, yung bagay na hindi ko gusto sa kanya. Pero isa lang naman yun. Unang-una, hindi pala, ang isang bagay na ayoko sa kanya is wala siyang fuel gauge. Yun lang naman. Kasi nga sa halagang 49,900, nabili ko ng 51,700 cash. Ang unang mapapansin sa motor na to, wala siyang fuel gauge. Pero lahat meron yan. May neutral indicator, may ilaw, merong signal indicator, kaliwa, kanan. Tapos merong high beam, low beam, yan. Yan lang yung mga ano niya. Tapos may pass, merong high beam, low beam, may pass switch. Tapos yung busina dito. Yan. Tapos sa kabila, yan yung electric starter. Yun lang, wala siyang fuel gauge. So ang ginagawa ko, pag ganyang wala, tinatansya ko na lang. Sa una nangangapa talaga ako, mahirap. Pero sanayan lang eh. So ang ginagawa ko, meron kasi siya ditong fuel cock lever. So ang gagawin mo lang, pag-a-under ka na, bibiyahe ka na, ibababa mo siya. Yan. Tapos pagkatapos mong bumiyahe, paparada mo na, papahinga ka na, ilagay mo na sa gitna. Meron namang meron kang guide. Yan. Para hindi dumaloy ng gusto yung gasolina. Yan. Para tipid, diba?
Ngayon, pag paubos na yung gasolina mo, hindi ka naman yan basta-basta mamamatayan. Ang mangyayari sa inyan, parang uubo-ubo yan, titigil, parang mawawala ng baterya. Parang humihina yung andar niya. Ibig sabihin nun, nauubos na yung gasolina mo. So, ang gagawin mo, itataas mo lang siya, dadalhin mo sa reserve. Yan yung reserve yung ibabaw, sa taas, nakatuon sa taas. Kasi meron pa naman tong mga 1 litro na reserve, kaya hindi ka nito ititirik. Ngayon, kailangan huwag mo hayaang maubos yan. Pag may nakita kang pinakamalapit na gasolinahan, pagas ka na. Ako kasi hindi ko inayaang maubos yung gasolina at tumirik ka sa atakin at hilahin mo na lang. Kasi hindi maganda yun mga ka-rider, masisira yung makina ng motor nyo. So hanggat maaari, pagka full tank nyo, pag nararamdaman nyo na parang paubos na, pag-gasolina na. Mura lang naman siya. Mga nagpa full tank ako nito, inabot lang ako ng mga pinaka 315 yun, full tank. So yun, ganun lang. Tapos yun, yung sa ilaw naman mga ka-rider, yun bulb pa siya, halogen bulb type and halogen pa lang yan. So okay, para sa akin ang ganda pag round headlight, kasi nga mahilig tayo sa classic. Kaya nga pangalan natin Renzo Classic. Pasensya na mga ka-rider kung pabago-bago tayo ng pangalan, ha. Alam mo naman, trial pa, nag-a-adjust. At least ngayon medyo maganda na yung salita natin. Mayroon na tayong maganda tamang tawag sa lahat para mas naiintindihan ng maayos ng lahat. Okay mga ka-rider, yan. Ito nga pala, nung last vlog ko yung video, nilagyan ko nito ng headlight visor para mas magmukha siyang classic yung dating. Okay. So yun, tapos nilagyan ko rin pala siya ng yung parang reflector yan dinikit ko lang yan kasi nakikita ko dun sa ibang big bike tsaka yung mga ibang motor na ang astig tingnan pag may reflector. Ito dinikit ko lang, binili ko lang yung sticker na yan dagdag ganun din dito sa likod, meron ding reflector yan sa ilalim ng top box, sa ilalim ng brake light. Yan. So yun lang naman. Ayan yung tank cover. Sa last vlog ko, video ko nga pala, diba minention ko rin sa inyo. Yan yung loob dito, nilagyan ko pala ng kasi ang hirap nung nung natutuluan siya ng ulan, nababasa, kinakalawang, nilagyan ko ng duct tape. Puro duct tape yan, medyo nakakatulong naman, hindi kinakalawang kasi nga naaagapan. So yun, tapos yan, nilagyan ko rin ng cellphone holder, dalawa. Ito yung pag hindi umuulan, dito ko nilalagay. Tapos pagka umuulan, na malakas ang ulan, dito ko nilalagay para may cover. Plastic lang to mga ka-rider, pero at least diba, kahit umulan, umaraw umulan, biyahe pa rin tayo para dagdag kita na rin. Okay, so yun, medyo hanggang dun lang muna tayo. Bago pala tapusin ko, yun, shoutout ko pala sa lahat ng mga katrabaho ko. Jeromski, Jindo, Bakte, shoutout ko nila, and Kilamikay, mga kulit kong kasama to ng babae, trabaho, si Dane, si Linda, shoutout ko nila. Yun, so yung pinaka-prinsesa namin, si Wahid, si Princess Wade. Okay, so hanggang dun lang muna. So see you next vlog na lang.